Nakatayo si Diwa sa harap ng dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda de Villa. Hawak ang strap ng kanyang medyo luma ng bag. Pakiramdam niya ay lulunukin siya ng buo ng nagtataasang pader na nakapalibot sa buong asyenda. Sa bawat hininga niya, tila naamoy niya ang halimuyak ng mga bulaklak na nagtatago sa likod nito. Ngunit kasabay niyon ay ang lamig na tila nagmumula sa mismong bakal ng tarangkahan. Ito na yon, ang trabahong kinuha niya para lang makatulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang trabahong walang tumatagal kahit isang linggo. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate at isang gwardiya ang sumalubong sa kanya. "Ikaw ba si Diwa Cruz?" tanong nito. Tumango lang siya, bahagyang nahihiya. "Opo." Pinapasok siya nito. Habang naglalakad sila sa mahabang daanan na gawa sa bato, hindi maiwasan ni Diwa na mamangha. Malawak ang hardin, ngunit napapansin niyang tila napabayaan na ang ilang bahagi nito. Ang mansyon sa dulo ng daan ay tila isang palasyo sa kanyang paningin. Malaki, puti, at mukhang matatag. Ngunit habang papalapit, napansin niya ang kalungkutan sa kabuuan nito. Sarado ang karamihan sa mga bintana at may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. "Dito ka na lang maghintay," sabi ng gwardiya nang makarating sila sa malaking pinto na gawa sa nara. Naiwan siyang mag-isa, yakap ang sariling mga braso. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang matandang kasambahay ang nagpakita. "Halika, pumasok ka. Kanina ka pa hinihintay ni Sir Aylon." Pagsara ng pinto sa kanyang likuran, tila naputol ang koneksyon niya sa mundo sa labas. Ang nasa loob ay mas nakakamangha pa. Mataas ang kisame, may malaking chandelier na nakasabit sa gitna, at ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ngunit tulad ng labas, mayroon ding lamig sa loob. Masyadong malinis, masyadong tahimik, at bigla, ang katahimikan ay nabasag. "Akin na yan, hindi mo yan laruan." Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Kasunod ng tunog ng isang bagay na bumagsak at nabasag. Napatalon si Diwa sa gulat. Maya-maya pa'y may 3 bata ang nagtatakbuhang pababa ng enggrandeng hagdanan. Ang isa, isang batang lalaki na may matapang na itsura, ay may hawak na laruang kotse. Sa likod niya ay isa pang batang lalaki na umiiyak ng malakas habang sinusubukang habulin ang nauna. At sa huli, isang batang babae na tahimik lang na nakasunod, ang mga matay matalim na nakatingin sa lahat ng nangyayari. "Sinag! Ulan! Itigil niyo yan!" Sigaw ng kasambahay, ngunit tila walang narinig ang mga bata. Ang batang lalaking umiiyak, na tinawag na ulan, ay nadapa malapit sa kinatatayuan ni Diwa. Agad na lumuhod si Diwa para tulungan ito. "Ayos ka lang, bata?" Ngunit bago pa niya mahawakan ng bata, isang matigas na tinig ang pumigil sa kanya. "Huwag mo siyang hawakan." Napatingala si Diwa. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo ang isang lalaki, matangkad, baling kinita ng katawan, at may itsurang tila inukit ng isang maestro. Ngunit ang lahat ng yon ay nababaliwala dahil sa sobrang lamig ng kanyang mga mata. Nakatitig ito sa kanya na para bang isa siyang dumi na napadpad sa malinis niyang sahig. "Sir Alon!" bulong ng kasambahay. Bumaba ito ng hagdan, hindi inaalis ang tingin kay Diwa. Binuhat nito ang umiiyak na si Ulan. Ang batang si Sinag ay biglang tumahimik at nagtago sa likod ng isang poste. Ang batang babae, si Tala, ay nanatiling walang kibo, nakamasid lang. "Ikaw si Diwa Cruz?" tanong ni Alon de Villa. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "Oo po." "Sir," halos pabulong niyang sagot. "Alam mo na siguro ang mga patakaran dito," sabi nito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya ng diretsyo. "Nandito ka para alagaan ang mga bata. Pakainin sila sa tamang oras, patulugin sa tamang oras, at siguraduhing hindi sila nagkakagulo.
Hindi ka nila kaibigan. Hindi ka nila nanay. Trabahador ka lang dito. Malinaw ba? Tumango si Diwa. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa bawat salitang binitawan nito. Mananglita, ihatid mo na siya sa kanyang kwarto. At kayong tatlo, baling nito sa mga anak, umakyat na kayo. Walang imik na sumunod ang mga bata. Sumunod naman si Diwa sa matandang kasambahay. Ang kwarto niya ay maliit at simple. Nasa pinakadulong bahagi ng mansyon, may maliit na kama, isang aparador, at isang bintana na nakatanaw sa pader sa likod ng bahay. Nang isara niya ang pinto, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Naupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa kanyang dibdib. Ano itong pinasok niya? Ang mga bata ay tila maliliit na halimaw. Ang kanilang ama ay isang taong yelo. Ang buong bahay ay parang isang magandang kulungan na walang buhay. Gusto na niyang tumayo, kunin ang kanyang bag at umalis. Ngunit naisip niya ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Kailangan nila ang perang kikitain niya rito. Kailangan niyang magpakatatag. Sa pagdating ng gabi, ipinagluto niya ang pamilya ng hapunan. Isang simpleng sinigang na baboy, kanin, at pritong isda. Maingat niyang inihanda ang lahat. Umaasang sa pamamagitan ng pagkain ay kahit paano'y makukuha niya ang loob ng mga bata. Ngunit walang bumaba para kumain. Si Mananglita na lang ang nagsabi sa kanya na kumain na siya at ang mga bata ay dinalhan na lang ng pagkain sa kanilang mga kwarto. Si Sir Alon naman ay hindi pa umuuwi mula sa trabaho. Kumain siya ng mag-isa sa kusina. Pinakikinggan ang nakakabinging katahimikan ng malaking bahay. Nang matapos, niligpit niya ang lahat at naghanda ng bumalik sa kanyang silid. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, isang malakas na tunog ng pagbagsak at pagbasag ng pinggan ang narinig niya mula sa direksyon ng dining room. Napatakbo si Diwa. Pagdating niya roon, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang pagkaing maingat niyang inihanda na natira sa mga serving dish ay nakakalat na sa sahig. Ang sinigang ay tumapon sa mamahaling carpet at ang mga basag na piraso ng pinggan ay nagkalat. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo ang batang si Sinag. Nakatingin ito sa kanya, hindi takot, kundi may halong galit at paghamon sa mga mata nito. Tila sinasabi, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Pagod na pagod si Alon habang minamaneho ang sasakyan pauwi. Ang bawat gusali na nadadaanan niya sa syudad ay tila nagdaragdag sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dati, ang pag-uwi sa Hacienda de Villa, ang paborito niyang bahagi ng araw. Dati, may isang mainit na ngiti at isang mahigpit na yakap na naghihintay sa kanya. Ngayon, ang pag-uwi ay isa na lang obligasyon. Isang pagbabalik sa isang bahay na puno ng alaala at sa isang pamilyang hindi na niya alam kung paano muling bubuuin. Nang pumasok ang kanyang sasakyan sa tarangkahan, inihanda na niya ang kanyang sarili. Anong gulo na naman, kaya ang madadatnan niya. Sino sa mga bata ang umiiyak? Anong gamit na naman ang nabasag? At ang bagong tagapag-alaga? Malamang ay nasa isang sulok na at handa na ring sumuko tulad ng lahat ng nauna sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng mansyon at ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang katahimikan bago ang isang bagyo. Ang sumalubong sa kanya ay ang mismong resulta ng bagyo. Nakatayo sa gitna ng dining room si Diwa Cruz, ang babaeng nagsimula ng trabaho ngayong araw. Sa sahig ay nagkalat ang mga basag na pinggan at ang natapong pagkain. Nakita ni Alon ang pula ng sabaw ng sinigang na kumakalat sa puting carpet, isang mantsa na siguradong magiging mahirap tanggalin. At sa isang tabi, nakatayo ang anak niyang si Sinag, ang kamaoy na kakuyom, naghihintay ng sermon. Nagdilim ang paningin ni Alon. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Wala pang isang araw, pero nasira na agad ang lahat. Hahakbang na sana siya para sigawan ang bagong dating, para sabihing
Tapos na ang trabaho nito at maaari na itong umalis. Nang bigla siyang natigilan, hindi sumisigaw si Diwa, hindi ito umiiyak o nagrereklamo. Dahan-dahan itong lumuhod at pinulot ang bawat piraso ng basag na pinggan ng may pag-iingat. Pagkatapos ay kumuha ito ng basahan at sinimulang punasan ang sahig. "Sinag, mahinahon na," sabi ni Diwa. Hindi man lang tinitingnan ng bata. "Alam kong galit ka, pero ang pagkain, hindi dapat sinasayang." Hindi kumibo si Sinag, ngunit nakita ni Alon ang pagkalito sa mukha ng kanyang anak. Sanay itong sigawan, sanay itong parusahan. Hindi ito sanay sa ganitong klaseng kahinahunan. "Tulungan mo akong magligpit," sabi ulit ni Diwa. "At pagkatapos, ipagluluto kita ng bago." Tumayo lang doon si Alon, nakatago sa dilim ng pasilyo, nagmamasid. Nakita niya ang pag-aatubili ni Sinag bago ito dahan-dahang lumapit at nagsimulang tulungan si Diwa sa pagliligpit. Walang sigawan, walang iyakan. Tanging ang tunog lang ng kanilang paglilinis. Naramdaman ni Alon na lumuwag ang pagkakuyom ng kanyang panga. Ang galit na handa na niyang ibuhos ay biglang nawalan ng direksyon. Umakyat na lang siya sa kanyang silid-aralan. Nang walang imik, ang isip ay gulong-gulo. Kinabukasan, nanatili ang tensyon sa loob ng bahay. Ngunit may kaunting pagbabago. Sa almusal, tahimik na kumain ang mga bata. Hindi pa rin nila kinakausap si Diwa, pero hindi na rin sila gumagawa ng gulo. Pumasok si Alon sa kanyang home office at sinubukang ibaling ang atensyon sa trabaho. Mga numero, mga kontrata, mga problema ng kumpanya, lahat ng ito ay mas madaling harapin kaysa sa mga problema sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ilang oras ang lumipas nang may isang amoy na pumasok sa siwang ng kanyang pinto. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy na matagal na niyang hindi naamoy. Adobo. Ngunit hindi ito ordinaryong adobo. Mayroon itong kakaibang tamis na humahalo sa alat ng toyo at asim ng suka. Ang amoy ng bawang at paminta at dahon ng laurel. Ito ang amoy na nagmumula sa kusina noon sa tuwing si Liwayway ang nagluluto. Nabitiwan ni Alon ang ballpen na hawak niya. Bigla siyang nanigas sa kanyang upuan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng mabilis, masakit, na para bang may isang kamay na pumipiga dito. Biglang bumalik ang lahat. Ang imahe ni Liwayway, suot ang kanyang paboritong apron, nakangiting humahalo sa kaserola. Ang tawa niya habang tinatakpan ang ilong ng mga bata para hindi sila mabahin sa suka. Ang paraan niya ng paglalagay ng kaunting asukal sa huli para maging balanse ang lahat, tulad ng buhay. Humigpit ang pagkuyom niya sa kanyang kamao habang pilit na iwinawaksi ang mga alaalang yon. Imposible. Nagkakamali lang ang pangamoy niya. Ngunit nang dumating ang oras ng hapunan, hindi na niya maitatanggi. Ang nakahain sa mesa ay ang adobo. Ang itsura, ang kulay, at lalo na ang amoy, ay eksaktong kopya ng luto ng kanyang yumaong asawa. Naupo ang lahat sa mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 taon, walang nag-ingay. Kumuha ng pagkain si Sinag at nagsimulang kumain ng walang reklamo. Si Ulan, na laging umiiyak, ay tahimik na ngumunguya. Ngunit ang mga mata ni Alon ay nasa kay Tala. Ang kanyang bunsong prinsesa, ang pinakamalapit kay Liwayway, ang batang halos hindi na nagsasalita simula nang mawala ang ina. Dahan-dahan itong sumubo, at isa pa, hanggang sa naubos nito ang kanin at adobo sa kanyang plato. Nakita ni Alon na bahagya itong tumingala at sumulyap kay Diwa. Isang sulyap na walang bakas ng galit, kundi ng purong pagtataka. Hindi na natiis ni Alon. Pagkatapos ng hapunan, nang ang mga bata ay nasa kani-kanilang silid na, pinuntahan niya si Diwa sa kusina. Nag-iisa itong naghuhugas ng mga pinggan, abala sa kanyang ginagawa. "Saan mo natutunan ang recipe na yon?" tanong niya. Ang boses niya ay direkta at walang emosyon.
Ngunit sa loob niya'y kumukulo ang 1,000 tanong. Lumingon si Diwa, bahagyang nagulat. May bakas pa ng bula ng sabon sa kanyang kamay. "Alin po, sir? Yung adobo po ba?" Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito, naghihintay. Ngumiti si Diwa ng bahagya, isang ngiting inosente at walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa isipan ni Alon. "Ah, yun po ba? Matagal ko na pong niluluto yan. Sarili ko pong recipe yun, sir." Nakatitig lang si Alon sa kanya. Hindi kumukurap. Sariling recipe? Imposible. Masyadong perpekto ang pagkakatulad. Masyadong masakit ang pagkakahawig. Ang babaeng ito, ano ba talaga ang pakay niya? Bakit siya narito? Ang kanyang mga sagot ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong sa isipan ni Alon. At ang pader na sinimulan niyang ibaba kanina ay muling tumaas, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ilang araw ang lumipas mula nang ihain ni Diwa ang adobo. Ang resulta ay isang kakaibang katahimikan sa loob ng Hacienda de Villa. Hindi na siya hayagang sinusungitan ng mga bata, ngunit ramdam niya ang mga titig nilang puno ng pagtataka, lalo na mula kay Tala. Si Alon naman ay mas naging malamig pa kaysa dati. Kung dati ay para lang siyang yelo, ngayon ay tila isang buong bundok ng niebe na imposibleng tunawin. Iniiwasan siya nito, at kung magsalita man ay tipid at laging may halong pagdududa. Alam ni Diwa na may nagbago dahil sa adobo, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Ang tanging alam niya ay mas naging komplikado ang bawat araw niya sa mansyon. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, inanunsyo ni Manang Lita na may mga bisita. Nandyan si Doña Purificación at si Senyorita Mahalina, babala ng matanda, na may halong pag-aalala sa boses. Mula sa kusina, nakita ni Diwa ang pagpasok ng 2 babae. Ang isa ay matanda na, may tindig na maharlika at mga matang mapanuri. Ito marahil si Doña Pura, ang ina ni Alon. Ang kasama naman nito ay isang nakababatang babae, maganda at balingkinitan, na may ngiting tila kay tamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Mahalina. "Oh, nandito pala ang bagong katulong," sabi ni Doña Pura. Ang salitang katulong ay binitawan niyang tila isang maruming bagay. Ngumiti si Mahalina. "Hello, you must be Diwa. Nako, I heard so much about you. Sana magtagal ka. Ang hirap kayang maghanap ng makakatiis sa mga pamangkin ko," sabi nito. Ang boses ay malambing ngunit may sundot ng pangmamaliit. Dala-dala ni Diwa ang isang pitzel ng juice para ihanda sa mga bisita. Habang papalapit siya sa mesa, biglang tumayo si Mahalina para salubungin siya at aksidenteng nabangga nito ang kanyang braso. Natapon ang malamig na juice sa damit ni Diwa. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ni Mahalina. Ngunit ang mga mata nito'y tila nagpipigil ng tawa. "Napakalamiya ko talaga." "Mag-ingat ka nga, Mahalina," saway ni Doña Pura. Ngunit ang tingin ay nasa nabasang damit ni Diwa. May mga bagay talaga na hindi dapat nahahalo sa mga dekalidad. Pakiramdam ni Diwa ay umakyat lahat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, ngunit pinili na lang niyang yumuko. "Ayos lang po. Ako na pong bahala." Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kusina. Ramdam na ramdam ang mga mapanuring mata na nakasunod sa kanya. Nang makaalis ang mga bisita, ang bigat sa hangin ay nanatili. Oras na para sa merienda ng mga bata, ngunit nang tawagin sila ni Diwa, 2 lang ang bumaba. Si Sinag at si Ulan. "Nasaan si Tala?" tanong niya. Nagkibit balikat lang si Sinag. "Ewan, baka nagtatago na naman." Tinawag nilang muli ang pangalan ng bata, ngunit walang sumasagot. Sinimulan na ni Diwa at Manang Lita na hanapin ito sa bawat silid. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa silid aklatan, ngunit wala si Tala. Ang kaba sa dibdib ni Diwa
ay unti-unting lumalaki. Sakto namang dumating si Alon. Nakakunot ang noo nito nang makita ang pagpapanik ng mga kasambahay. Anong nangyayari? Sir, hindi po namin makita si Tala. Halos mangyak-ngyak na, sabi ni Manang Lita. Nag-iba ang itsura ni Alon. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at pagkatapos ay nanggalit. At ang galit na yon ay direktang tumama kay Diwa. Anong ginawa mo? Sigaw nito sa kanya. Ang bawat salita ay parang sampal. Nasaan ang anak ko? Wala pang 1 linggo ka dito. Pero sunod-sunod na ang problema. Hindi ito nangyayari bago ka dumating. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Diwa. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam niyang walang mangyayari. Ang tanging mahalaga ngayon ay mahanap si Tala. Pilit niyang pinakalma ang sarili at inalala ang mga sandali bago dumating ang mga bisita. At doon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Tala, nakatayo malapit sa bintana ng sala, tahimik na nakatanaw sa labas. Hindi sa hardin sa harapan, kundi sa tagong bahagi sa gilid ng mansyon. Isang lugar na tila nalimutan na ng panahon. Hindi na siya nagpaalam. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, patungo sa direksyong yon. Ang lugar na yon ay ang dating hardin ni Liwayway. Ngayon, ito'y puno na ng matataas na damo at mga baging na gumagapang sa mga pader. Ang mga bulaklak na dati makukulay ay nalanta na. Ngunit sa gitna ng kapabayaan, mayroon pa ring bakas ng dating ganda. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi na wala ng bulaklak, nakaupo si Tala. Nakatalikod ito. Ang maliliit na balikat ay nanginginig. Sa kanyang kandungan, may hawak itong isang luma at kalawanging pala na panghardin. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Hindi siya gumawa ng ingay. Naupo siya sa damuhan, ilang pulgada ang layo mula sa bata. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito pinilit magsalita. Sa halip, nagsimula siyang magkwento sa mahinang boses. Alam mo ba, simula niya, may isang maliit na bituin na sobrang nalungkot noong nawala ang araw. Sabi niya, paano pa siya magniningning kung wala na ang araw na nagbibigay sa kanya ng liwanag? Naramdaman ni Diwa na tumigil sa pag-iyak ang bata at nakikinig na ito. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang dati niyang pwesto sa kalangitan at umiiyak. Pero isang gabi, may isang matandang buwan na nagsabi sa kanya, maliit na bituin. Ang liwanag ng araw ay hindi naman talaga nawala. Naging bahagi na yun sa'yo. Subukan mong hanapin ang sarili mong kislap at makikita mo, ang init at liwanag ng araw ay nandoon pa rin sa puso mo. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, dahan-dahang gumalaw si Tala. Sumandal ito ng bahagya sa braso ni Diwa. Isang maliit na galaw, ngunit para kay Diwa, iyon ay isang malaking hakbang. Hindi nila namalayan na mula sa di kalayuan, sa likod ng isang bintana, nakatayo si Alon. Sinundan niya pala si Diwa. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang kwento. Nakita niya ang paglapit ng kanyang anak. Sa babaeng ilang minuto lang, ang nakalipas ay sinigawan at pinagbintangan niya. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong mahimbing na ang tulog ng kanyang mga anak, pinuntahan ni Alon si Diwa sa kusina. Diwa, tawag niya. Ang boses niya ay wala ng bakas ng galit. Napalingon si Diwa, handa na sa anumang masasakit na salitang posibleng sabihin nito. Ngunit sa halip, sinabi ni Alon ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Salamat sa paghahanap kay Tala. Tumangulang si Diwa. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Alon. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong manatili ka, hindi bilang yaya, kundi bilang tagapag-alaga ng mga anak ko. Ang pagbabago sa salita mula yaya patungong tagapag-alaga ay simple lang, ngunit para kay Diwa, binago nito ang lahat. Sa unang pagkakataon,
Mula nang tumapak siya sa Hacienda de Villa, naramdaman niya na marahil mayroon siyang lugar sa malamig na tahanang ito. Ang desisyon na panatilihin si Diwa sa hacienda ay isang desisyong ginawa ni Alon nang wala sa sarili, dala ng bugso ng damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pag-asa. Ngunit sa mga sumunod na araw, habang pinagmamasdan niya ang babae mula sa malayo, nagsimula siyang isipin na baka iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa loob ng 1 taon. Nagbago ang himig ng bahay. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan ng mahinang tunog ng mga yabag sa kusina, ng seseryosong boses ni Diwa habang tinuturuan si Ulan na magsulat. At kung minsan, isang mahinang tawa mula kay Sinag kapag nagbibiro ito. Ang mga anak niya ay kumakain na sa tamang oras. Ang mga ito ay natutulog na ng mahimbing. Hindi pa rin sila ang masayahing mga bata tulad ng dati, pero wala na ang bagsik at galit sa kanilang mga mata. Isang umaga, habang nagkakape si Alon sa kanyang opisina, dahan-dahang kumatok si Diwa sa pinto. "Sir Alon?" "Pumasok ka," sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. Pumasok si Diwa. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan na tila nahihiya. "Sir, may gusto po sana akong itanong." "Ano yon?" "Yung hardin po sa gilid ng bahay. Yung luma pong hardin. Napansin ko po kasing gustong-gusto ni Tala na tumingin doon. Naisip ko lang po, kung papayag kayo, na baka pwedeng linisin po namin. Konti lang naman po, para lang maging maaliwalas tingnan." Biglang tumigil sa pagsusulat si Alon. Binitawan niya ang kanyang ballpen at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Ang hardin. Ang huling lugar na pinagbuhusan ng panahon at pagmamahal ni Liwayway bago ito magkasakit. Simula nang mawala ito, hindi na niya magawang tapakan pa ang lugar na yon. Naging isa itong sagradong puntod ng mga alaala, at ang pagpabaya dito ay ang kanyang paraan para protektahan ito mula sa pagbabago. "Huwag mong gagalawin yon," mabilis at mariin niyang sabi. Nakita niya ang pagkabigla at pagkadismaya sa mukha ni Diwa. Yumuko ito. "Pasensya na po, sir. Suhestyon lang naman po." Tatalikod na sana ito para umalis nang marinig niya ang boses ni Tala mula sa likuran nito. "Please, Papa. Gusto ko pong makakita ulit ng mga bulaklak." Napatingin si Alon sa kanyang anak na babae na nakatayo sa may pintuan kasama ang kanyang mga kapatid. Ito ang pinakamahabang pangungusap na narinig niya mula kay Tala sa loob ng maraming buwan. Ang mga mata nito ay nakikiusap. Isang bagay ang natunaw sa loob ni Alon. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng hardin, sa paligid ng kanyang puso, ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Tumingin siya kay Diwa, pagkatapos ay sa kanyang mga anak. "Sige," mahina niyang sabi. "Pero huwag kayong magpuputol ng kahit anong puno." Ang ngiti sa mukha ng mga bata ay isang bagay na handa siyang bayaran ng kahit magkano para makita. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa bintana ng kanyang opisina, naging tagamasid si Alon sa dahan-dahang pagbabalik ng buhay sa dating hardin. Ang unang araw ay puro pagbubunot ng damo. Nakita niya si Diwa, suot ang simpleng duster at may nakataling panyo sa ulo na hindi nangingiming madumihan ng mga kamay. At sa tabi nito, ang kanyang 3 anak na sa unang pagkakataon ay tila nagkakaisa sa isang gawain. Si Sinag, na dati walang ginawa kundi magtapon ng laruan, ay seryosong-seryoso sa paghuhukay ng lupa. Si Ulan, na laging umiiyak, ay tumatawa habang nagdidilig ng mga halaman at nababasa ang sarili niyang mga paa. At si Tala, ang kanyang tahimik na si Tala, ay maingat na hinahawi ang mga tuyong dahon sa paligid ng isang halaman ng rosas na tila matagal nang hindi namumulaklak. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso si Alon sa bintana ng kanyang opisina. Pinapanood niya sila hanggang sa magsimulang dumilim. Pinapanood niya ang pagod, ngunit masayang mga mukha ng kanyang mga anak.
Pinapanood niya si Diwa na tila isang mahikera na kayang utusan ang kalikasan na muling mamukadkad. Isang hapon, nakita niya si Diwa na nakaupo sa isang lumang bangkong gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ang paboritong pwesto nila ni Liwayway. Dahan-dahan itong kumuha ng basahan at pinunasan ng ibabaw nito. At doon, lumitaw ang isang ukit na matagal nang natatatakpan ng alikabok at lumot. Upsell, pinanood ni Alon ang reaksyon ni Diwa. Hindi ito nagtanong. Hindi ito umimik. Hinaplos lang nito ang ukit ng may buong paggalang na para bang naiintindihan nito ang kabanalan ng simbolong iyon. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya at ipinagpatuloy ang paglilinis. Hindi na napigilan ni Alon ang sarili. Bumaba siya at lumabas patungo sa hardin. Napatayo si Diwa nang makita siyang papalapit. "Sir." "Maupo ka," sabi niya. Sabay upo sa kabilang dulo ng bangko. "Alam mo ba, may pangarap si Liwayway para sa hardin na to." Ito ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ng kanyang asawa sa harap ni Diwa. Naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang boses. Gusto niyang gawin itong isang lugar kung saan pwedeng matuto ang mga bata. Isang classroom na walang pader. Gusto niyang ituro sa kanila ang pangalan ng bawat halaman, ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Tumingin siya sa paligid, sa mga halamang nagsisimula ng manariwa. Mukhang natutupad mo na ang pangarap niya. Nang ibinalik niya ang tingin kay Diwa, nakita niya ang pagkislap sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin ng kanyang nakaraan, isang bagay ang nangyari na hindi inasahan ni Alon. Ngumiti siya. Isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa tuluyan nang lumubog ang araw. Kinailangan na nilang ligpitin ang mga gamit habang sabay silang yumuko para kunin ang isang pala. Hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Alon. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Ganoon din ang ginawa ni Diwa. Nagkatinginan sila, isang segundo lang, bago kapwa umiwas. Isang nakakailang na katahimikan ang namagitan sa kanila. Mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Hindi na nila kailangang magsalita para malaman na pareho nilang naramdaman iyon. Nakatayo si Alon doon. Ang puso'y biglang kumakabog sa paraang matagal na niyang kinalimutan. Gulat, nalilito, at marahil natatakot. Ngunit hindi niya alam na mula sa bintana ng sala, may isang pares ng matang-matamang nagmamasid sa kanila. Nakatayo doon si Mahalina na dumating para sorpresang bisitahin ang kanyang mga pamangkin. Nakita niya ang lahat, ang pag-uusap, ang ngiti ni Alon, at ang hindi sinasadyang pagdampi ng kanilang mga kamay. At habang pinapanood niya si Alon na nakatitig kay Diwa nang may kakaibang emosyon sa mukha, ang ngiti sa labi ni Mahalina ay dahan-dahang naglaho at ang kanyang mga matay nagdilim sa apoy ng purong selos. Ang init na dala ng hindi sinasadyang pagdampi ng kanilang mga kamay ni Alon ay nanatili sa balat ni Diwa ng ilang araw. Sa tuwing maaalala niya iyon, ang biglaang kaba, ang pagkailang, ang kakaibang kislap sa mga mata ni Alon ay hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang dibdib. Isang munting apoy ang nagsimulang sumibol doon. Isang apoy na pilit niyang pinapatay sa tuwing liliyab ito. Hindi maaari, hindi tama. Nandito siya para magtrabaho, para alagaan ang mga bata, hindi para umasa sa isang bagay na imposible. Ngunit ang apoy ay matigas ang ulo. Patuloy itong nag-aalab sa tuwing nakikita niya ang bahagyang pagngiti ni Alon kapag nakikita silang naglalaro sa hardin o kapag nagtatanong ito tungkol sa mga bata na may bagong sigla sa boses. Ang pagbabagong ito ang lalong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na pagbutihin ang kanyang trabaho. Ang Hacienda de Villa ay unti-unti nang nagiging isang tahanan, hindi na isang malamig na mansyon. Isang hapon,
Habang abala siya sa paghahanda ng merienda, nagulat siya nang makita si Mahalina sa kusina. May dalang isang basket ng prutas. "Hi, Diwa!" Bati nito. Ang nangiti ay kasing tamis ng dala nitong mga mangga. "Napadaan lang ako para dalawin ang mga bata. Naisip kong dumaan muna dito sa kusina. Ang bango ah! Ang galing mo talagang magluto." "Salamat po, Senyorita Mahalina," sagot ni Diwa. Bahagyang nagulat sa biglaang kabaitan nito. Sumandal si Mahalina sa kitchen counter, tila nakikipagkwentuhan lang. "Alam mo, naisip ko, baka kailangan mo ng tulong. Alam kong medyo mahirap alagaan ang mga pamangkin ko, lalo na si Ulan. Napakaselan niyan." "Ayos lang po," mahinang sagot ni Diwa. "Hindi, seryoso?" sabi ni Mahalina. Kumuha ng isang papel at ballpen. "Para makasiguro tayo, isusulat ko ang ilang mga bagay na dapat mong tandaan. Mga paboritong pagkain nila, mga oras ng pagtulog at mga bawal." Maingat nitong isinulat ang ilang bagay sa papel. Pagkatapos ay iniabot nito kay Diwa. Ayan. At ang pinakaimportante sa lahat, yang nasa dulo. Allergic si Ulan sa pili nuts. Kahit konti lang, sobrang sama ng epekto sa kanya. Kaya iwasan mo yan, ha? Tiningnan ni Diwa ang papel. Sa dulo, nakasulat sa magandang sulat kamay ni Mahalina. Bawal. Pili nuts. Ulan. Severe allergy. Isang alon ng pasasalamat ang bumuhos sa puso ni Diwa. "Naku ko, maraming salamat po, Senyorita. Napakalaking tulong po nito." "Wala yon," sabi ni Mahalina. Sabay kindat. "Gusto ko lang makatulong. Sige na, puntahan ko na ang mga bata." Pinanood ni Diwa si Mahalina na umalis at mahigpit niyang hinawakan ang papel. Sa wakas, naramdaman niyang may kakampi siya. Naramdaman niyang hindi lahat ng tao sa pamilyang ito ay galit sa kanya. Ang papel na yon ay idinikit niya sa pader ng kusina, isang paalala ng kanyang mga dapat gawin at iwasan. Makalipas ang isang linggo, dumating ang kaarawan ni Doña Purificacion. Isang maliit ngunit formal na salo-salo ang inihanda sa mansyon. Ito ang unang beses na magluluto si Diwa para sa isang okasyon at ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makontrol. Gusto niyang patunayan sa lahat, lalo na kay Alon at sa ina nito, na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinibigay sa kanya. Ang buong araw ay ginugol niya sa kusina. Ang kanyang espesyalidad para sa gabing iyon, isang malinamnam na kare-kare na may makapal at masarap na sarsa. Nang magsimula ang hapunan, ang tensyon sa paligid ng mahabang mesa ay tila hinihiwa ng kutsilyo. Nakaupo si Diwa sa isang maliit na upuan sa pinakadulo, malayo sa pamilya, tila isang anino. Bawat subo ni Doña Pura ay sinusundan niya ng tingin. Bawat galaw ay pinakikiramdaman niya. "Masarap ang luto mo, Hija," sabi ni Alon. Tumingin sa kanya at bahagyang ngumiti. Ang maliit na papuring iyon ay sapat na para pagaanin ang pakiramdam ni Diwa. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Biglang nagsimulang umubos si Ulan. Sa una ay mahina lang, ngunit unti-unti itong lumalakas. Namumula ang mukha ng bata at tila nahihirapan itong huminga. "Ulan? Anak, anong nangyayari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Alon. Agad na lumapit sa anak. Napatayo ang lahat. Ang atensyon ng buong pamilya ay napunta sa nahihirapang bata. At sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Mahalina. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat at takot. Lumapit ito sa plato ni Ulan. Tiningnan ang kare-kare. At pagkatapos ay sumigaw. "Diyos ko po, may maliliit na piraso ng nuwes dito. Teka, Diwa!" Sigaw nito, ang mga matay nanlilisik na nakatingin sa kanya. "Anong nilagay mo dito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na allergic si Ulan sa pili nuts?" Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na bumaling kay Diwa. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. "Ha, hindi po.
Money lang po ang sahog niyan. Sinigurado ko po. Nauutal niyang sabi. Anong sinigurado? Sigaw ni Doña Pura. Ang boses ay dumadagundong sa galit. Pabaya ka! Walang kwenta! Gusto mo bang patayin ang apo ko? Mabilis na naglabas ng gamot si Mahalina mula sa kanyang bag at ibinigay kay Ulan. Habang dahan-dahang kumakalma ang paghinga ng bata, ang bagyo ng galit naman ay ganap ng bumuhos kay Diwa. Nakatayo lang siya doon, hindi makagalaw. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Alon, umaasa, nagmamakaawa na ipagtanggol siya nito. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Alon ay isang bagay na mas masakit pa sa sigaw ni Doña Pura. Takot para sa kanyang anak, pagkalito, at pagkadismaya. Ang tiwalang unti-unti nilang binuo ay gumuho sa isang iglap. Habang karga-karga ni Alon si Ulan para iakyat sa silid nito, huminto ito sa tapat ni Diwa. Hindi ito sumigaw. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang patalim na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Bakit ka naging pabaya, Diwa? Pinagkatiwalaan kita. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dining room, basag ang puso, at dinudurog ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang mga salitang binitawan ni Alon kay Diwa, pinagkatiwalaan kita, ay bumalik sa kanya nang paulit-ulit habang binabantayan niya si Ulan na natutulog. Mahimbing na ang paghinga ng anak niya, ligtas na mula sa kapahamakan. Ngunit ang puso ni Alon ay malayo sa kapayapaan. Puno ito ng bigat at pagkadismaya. Inakala niyang iba si Diwa. Sa loob ng ilang linggo, ipinakita nito ang isang uri ng pag-aalaga na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Ang pag-aalaga na hindi lang trabaho, kundi may kasamang puso. At ang puso ni Alon na matagal nang sarado ay nagsimulang magtiwala. Ngayon, ang tiwalang yon ay nadurog. Isang simpleng pagkakamali, isang kapabayaan ay muntik ng ikapahamak ng kanyang anak. Kinabukasan, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Hindi bumaba si Alon para mag-almusal. Nagkulong siya sa kanyang opisina, sinusubukang ibaling ang isip sa trabaho. Ngunit ang imahe ng namumulang mukha ni Ulan at ang puno ng luhang mga mata ni Diwa ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Sa kabilang dako, ramdam ni Diwa na tapos na ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Ang bawat tingin ng mga kasambahay ay puno ng panghuhusga. Ang dating tahanan na nagsisimula ng maging pamilyar ay muling naging isang malamig at dayuhang lugar. Hindi na niya kaya. Ang sakit ng pagdududa mula sa mga mata ni Alon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tahimik siyang pumasok sa kanyang maliit na silid. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang luma niyang bag. Habang isa-isa niyang tinutupi ang kanyang mga damit, ang mga luha na pinigilan niya kagabi ay nagsimula ng bumuhos. Umiyak siya hindi lang dahil sa akusasyon, kundi dahil sa isang bagay na nawala. Isang pag-asa na hindi niya inaming nabuo pala sa kanyang puso. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa ilalim ng kama, nahagip ng kanyang kamay ang isang bagay na nakabalot sa tela. Ang lumang kwaderno, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, ang tanging pamana sa kanya ng kanyang yumaong ina. Maingat niya itong kinuha. Dito nakasulat ang mga recipe na itinuro sa kanya, kasama na ang adobo na naging dahilan ng lahat ng pagbabago. Samantala, sa kanyang opisina, hindi na natiis ni Alon. Kailangan niyang kausapin si Diwa, hindi para pagalitan, kundi para maintindihan. Marahil ay masyado siyang naging marahas. Marahil ay kailangan lang niyang linawin ang mga patakaran para hindi na maulit ang nangyari. Ayaw niyang umalis si Diwa. Sa kabila ng nangyari, alam niyang kailangan pa rin siya ng mga anak niya. Tumayo siya at naglakad patungo sa silid ni Diwa. Kakatok na sana siya nang mapansin niyang
bahagyang nakaawang ang pinto. At mula sa siwang, nakita niya si Diwa, nakaupo sa sahig, umiiyak habang hawak-hawak ang isang luma at itim na notebook. Biglang bumukas ng tuluyan ang pinto. Sa gulat ni Diwa, nahulog ang kwaderno mula sa kanyang mga kamay at bumagsak ito sa sahig. Bukas. Papasok na sana si Alon para sabihing mag-usap sila, ngunit natigilan ang kanyang mga mata sa bagay na nasa sahig. Ang kwaderno. Hindi ito isang ordinaryong kwaderno. Kahit medyo kupas na ang kulay at luma na ang itsura, kilalang-kilala niya ang pabalat na yon. Kilala niya ang maliit na disenyong bulaklak sa gilid nito. Kilala niya ang bigat at tekstura ng mga pahina, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang alaala ang biglang bumalik. Si Liwayway, nakaupo sa hardin, seryosong nagsusulat sa isang itim na kwaderno. Ang kanyang secret recipe book, sabi nito noon, dahan-dahan, na parang isang taong nasa panaginip. Yumuko si Alon. Pinulot niya ang kwaderno. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. At doon, tumambad sa kanya ang isang sulat kamay na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang eleganteng pagkakasulat, ang paraan ng pagguhit ng mga letra, ang maliliit na puso na idinidikit nito sa dulo ng bawat recipe. Ito ang sulat kamay ni Liwayway. Nakaluhod siya doon, hindi makapaniwala. Binuklat niya ang isang pahina at nakita niya ang pamagat, ang adobo ni El. Sa ilalim nito, ang eksaktong mga sangkap at pamamaraan, kasama ang isang maliit na nota sa gilid. Lagyan ng isang kutsaritang asukal para sa aking Alon. Pakiramdam ni Alon ay sinaksak siya ng paulit-ulit. Ang hininga niya'y tila na ubos. Tumingala siya. Ang mga matay nanlalaki, puno ng kalituhan, sakit, at isang bagong umuusbong na galit. Tumingin siya kay Diwa na nakatingin sa kanya. Ang mukha'y basang-basa ng luha, puno ng takot at pagkalito. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ang boses ay basag. Hinigpitan niya ang hawak sa kwaderno na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Sir, bigay po yan sa akin. Inangat ni Alon ang kwaderno, itinapat sa mukha ni Diwa. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng pait at pakiramdam ng pagkakanulo. Ito, paano ito napunta sa'yo? Alam mo ba? Alam mo ba ang lahat mula pa sa simula? Kaya ba pareho ang lasa ng adobo mo? Ang mga tanong ay sunod-sunod, walang preno. Ang pagdating mo dito, hindi ito nagkataon lang, di ba? May plano ka. Mayroon kang pakay. Ang bawat salita ay parang isang dagok kay Diwa. Umiling-iling siya. Ang mga luhay mas lalong bumuhos. Hindi po, sir. Hindi po ganyan. Hindi ko po alam. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Alon. Ang isip niya ay puno na ng ingay. Ang babaeng ito, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagsimulang maghilom sa kanilang mga sugat. Isa palang malaking kasinungalingan ang lahat. Ginamit niya ang alaala ni Liwayway. Ginamit niya ang kahinaan nilang mag-aama. Tumayo si Alon, hawak pa rin ang kwaderno na parang isang banal na bagay. Hindi ko alam kung ano ang laro mo, Diwa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Pero tapos na. Pagkatapos ay tumalikod siya at mabilis na lumabas ng silid, dala-dala ang kwaderno. Iniwan niya si Diwa na nakaluhod sa sahig, nag-iisa, habang ang mundo nito ay tuluyan ng gumuho sa kanyang paanan. Pagkatapos ng gabing iyon, ang Hacienda de Villa ay muling naging isang malaking puntod. Ngunit ngayon, mas malala pa. Dati ang lamig ay dahil sa kalungkutan. Ngayon ang lamig ay dahil sa galit at pagtataksil na nakabitin sa hangin. Naging anino si Diwa sa loob ng bahay. Ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin nang walang imik na parang isang makinang desusi. Naghahanda siya ng almusal, ngunit hindi na siya sumasabay sa mga bata. Naglilinis siya ng mga silid,
Ngunit iniiwasan niya ang anumang lugar kung saan maaring naroroon si Alon. Ang bawat paghinga niya sa loob ng mansyon ay tila isang paalala na hindi siya kabilang dito. Ang almusal kinabukasan ay ang pinakatahimik sa lahat. Nakaupo ang tatlong bata sa kanilang mga silya, ngunit walang kumikibo. Si Sinag, na dati maingay at magulo, ay nakayuko lang sa kanyang plato. Si Ulan ay hindi umiiyak, ngunit ang mga mata niya'y malungkot. Si Tala ay palipat-lipat ang tingin mula sa kanyang pagkain patungo kay Diwa, na para bang may gusto itong sabihin, ngunit hindi nito magawa. Ang upuan sa kabisera, ang pwesto ni Alon, ay bakante. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Ang bawat kalansing ay parang isang malakas na putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Pagkatapos ng almusal, habang nagliligpit si Diwa, dumaan si Mahalina sa kusina. Nakangiti ito, isang nangiting nagpapahayag ng tagumpay. "Kumusta, Diwa?" Malamig nitong tanong. "Maaga ako ngayon. Gusto ko lang kamustahin ang mga bata. At ikaw, syempre." Hindi umimik si Diwa. Nagpatuloy lang siya sa paghuhugas. "Naku, huwag ka nang malungkot," sabi ni Mahalina habang sinusuri ang kuko na bagong pinta. "Ganyan lang talaga ang buhay. Hindi lahat ng bagay ay para sa atin. At least sinubukan mo. 'Di ba? Ang mahalaga, natuto ka. May mga lugar na hindi para sa mga taong tulad natin." Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Diwa. Hindi siya lumingon. Hinigpitan lang niya ang hawak sa baso na kanyang pinupunasan. "Palagay ko, hindi ka na magtatagal dito," bulong ni Mahalina bago tuluyang umalis. "Just giving you a heads up." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Diwa. Ang mga salita ni Mahalina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Alam niyang tama ito. Anumang oras mula ngayon, lalapitan siya ni Alon at sasabihing tapos na ang trabaho niya. Sa gitna ng gabi, bumangon siya para uminom ng tubig. Ang buong bahay ay madilim at tahimik, maliban sa isang siwang ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Alon. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo roon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bagay na humihila sa kanya. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto na bahagyang nakaawang. At doon, nakita niya si Alon. Nakaupo ito sa kanyang mesa, nakabukas ang lampin sa tabi niya. Ang buong atensyon nito ay nakatuon sa itim na kwaderno ni Liwayway. Dahan-dahan itong binubuklat ang bawat pahina na para bang ang bawat salita ay isang mabigat na bagay na pumapasan sa kanyang mga balikat. Ang mukha ni Alon ay hindi na mukha ng isang taong galit. Ang nakita ni Diwa ay isang mukhang pagod, wasak, at puno ng sakit. Ang mga mata nito'y nakatutok sa mga salita. At nakita ni Diwa ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata nito. Bumagsak sa isang pahina ng kwaderno. Binasa nito ang isang bahagi at pagkatapos ay napatigil. Napahawak ito sa kanyang sentido. Ang mga daliri nanginginig. Nakita ni Diwa ang mga labi nitong bumubulong-bulong na para bang binabasa nito ng malakas ang isang bagay. Hindi alam ni Diwa, ngunit ang binabasa ni Alon ay ang huling mga sinulat ni Liwayway. At may isa pa akong pangarap. May isang batang babae sa probinsya na tinutulungan ko para makapagtapos. Diwa Cruz ang pangalan niya. Hindi niya ako kilala, ngunit nabasa ko ang kanyang sanaysay. Puno ito ng pag-asa. Puno ito ng diwa. Ipinagpatuloy ni Alon ang pagbabasa. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sana ay magkaroon siya ng magandang buhay. Sana balang araw, may isang taong makakita sa busilak niyang kaluluwa. Tulad ng pagkakita ni Alon sa kaluluwa ko noon. Sa loob ng opisina, isinara ni Alon ang kwaderno. Hinaplos niya ito na para bang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang asawa. At pagkatapos, yumuko siya sa kanyang mesa
at ang mga balikat niya ay nagsimulang manginig. Isang mahina at pigil na hikbi ang kumawala mula sa kanya, ang tunog ng isang pusong tuluyan nang nadurog ng pagsisisi. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Diwa ang lahat. Hindi niya narinig ang mga salita. Hindi niya nabasa ang mga pahina. Ngunit nakita niya ang sakit ni Alon. Nakita niya ang kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, ang galit at sakit na nararamdaman niya para kay Alon ay biglang napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Ang habag. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bumalik sa kanyang silid nang walang ingay. Nahiga siya sa kanyang kama. Ngunit ang imahe ni Alon na umiiyak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ano ang nabasa niya? Anong lihim ang itinatago ng mga pahinang iyon? Ngayon, mas lalo pa siyang nalito. Ang lalaking nagparatang sa kanya ng panlilinlang ay siya ring lalaking umiiyak dahil sa isang sikretong tila silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang pagsisisi ay isang mabigat na kumot na bumalot kay Alon sa buong magdamag. Hindi siya natulog. Ang mga salita ni Liwayway mula sa kwaderno ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang symphony ng pag-ibig, pangarap, at isang katotohanang hindi niya nakita. Diwa Cruz, ang pangalan na isinulat ng kanyang asawa nang may pag-asa. Ang babaeng hindi sinasadyang pinadpad ng tadhana sa kanyang pintuan, hindi para manloko, kundi para tuparin ang isang hiling. At siya, sa kanyang pagkabulag, sa sariling sakit, ay winasak ang lahat. Sinigawan niya ito, pinagbintangan, at dinurog ang tiwala nito. Pagsikat ng araw, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Alon. Itatama niya ang lahat. Hihingi siya ng tawad. Sasabihin niya kay Diwa ang tungkol sa scholarship, tungkol sa lihim na koneksyon nila kay Liwayway. Ibabalik niya ang tiwala. Kahit gaano pa kahirap, bumangon siya, naligo at nagbihis. Habang nagsasalamin, tiningnan niya ang sarili. Ang lalaki sa salamin ay mukhang pagod at mas matanda ng 10 taon. Ngunit sa mga mata nito, may bagong liwanag. Isang liwanag ng isang taong handa nang bumangon mula sa pagkakalugmok. Tatapusin ko na to, bulong niya sa sarili. Para sa'yo, Liwayway, at para sa kanila. Lumabas siya ng kanyang silid. Ang puso'y puno ng isang layuning hindi pa niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hahanapin niya si Diwa. Kakausapin niya ito. Magsisimula silang muli. Ngunit pagbaba niya sa hagdan, isang malakas na sigaw mula sa hardin ang pumigil sa kanyang mga hakbang. Papa! Iyon ang boses ni Sinag. Kasabay ng pintig ng kaba sa kanyang dibdib, mabilis na tumakbo si Alon palabas, patungo sa direksyon ng hardin na kanilang binubuhay. Ang sumalubong sa kanya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo sa lupa si Sinag, hawak ang kanyang tuhod na may gasgas at bahagyang dumudugo. Nakatayo sa tabi nito si Mahalina, ang muka ay puno ng pagkataranta at pag-aalala. Sinag! Anong nangyari? Sigaw ni Alon habang papalapit. Papa, nahulog po ako. Umiiyak na, sabi ng bata. Pinapaakyat po ako ni Ate Diwa sa puno para kumuha ng bunga, tapos nadulas po ako. Natigilan si Alon. Pinapaakyat sa puno? Bakit gagawin ni Diwa iyon? Ano? Isang boses ang dumagundong mula sa likuran. Si Doña Purificacion, na kararating lang para sa kanyang lingguhang pagbisita, ay narinig ang lahat. Nakita mo na, Alon, sinasabi ko na sa'yo, ang babaeng yan ay isang panganib sa pamilyang ito. Lumapit si Mahalina, ang mga matay puno ng kunwaring luha. Tita Alon, sinubukan ko po siyang pigilan. Sinabi ko kay Diwa na delikado, pero sabi niya, hayaan ko raw ang mga bata na maging malaya. Hindi ko po alam na aabot sa ganito. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod, mabilis, at walang puwang para sa pag-iisip. Ang plano ni Alon na makipag-usap kay Diwa ay biglang naglaho, napalitan ng kaguluhan. Nasaan siya? Tanong ni Alon.
Ang boses ay nagbabantang tumaas. Umalis po, pinsan, sabi ni Mahalina. Pagkatapos mahulog ni Sinag, nagmamadali siyang pumasok sa loob, tila natakot sa nagawa niya. Ang puso ni Alon ay nag-aapoy, ngunit ang apoy na ito ay hindi na sigurado kung para kanino. Sa sarili ba niya, kay Mahalina, o sa isang sitwasyong hindi niya maintindihan? Binuhat niya si Sinag na patuloy sa pag-iyak. Habang papasok sila ng bahay, hinarap siya ng kanyang ina, ang mukha'y matigas na parang bato. "Alon, nakikinig ka ba?" Mariing sabi ni Doña Pura. Hindi na pwedeng manatili ang babaeng yan dito kahit isang minuto pa. Iyon ay kung may natitira ka pang paggalang sa akin at pagmamahal sa kaligtasan ng mga anak mo. Ang mga salita ay tumama kay Alon na parang isang pader. Mamili ka. Pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Siya o ako? Kapag bumalik ka mamayang gabi at nandito pa rin ang babaeng yan, ituring mo na wala ka ng ina. Ito na ang ultimatum. Ang huling patak ng lason. Iniwan ni Alon ang kanyang ina at si Mahalina sa sala at mabilis na umakyat sa itaas. Gagamutin niya ang sugat ni Sinag. Pakakalmahin niya ang sarili. At pagkatapos, haharapin niya si Diwa at aalamin niya ang buong katotohanan. Hindi siya magpapadala sa kaguluhan. Ngunit nang matapos niyang gamutin si Sinag at dumaan siya sa pasilyo patungo sa silid ni Diwa, ang nakita niya ay isang bukas na pinto at isang silid na walang laman. Ang kama ay maayos na. Ang aparador ay nakabukas at wala ng damit. Ang lahat ng bakas ni Diwa Cruz sa silid na yon ay naglaho na. Maliban sa isang bagay, sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang kinukuha niya ito. Sa loob, isang piraso ng papel na may maikling sulat. "Sir Alon, salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo. Pasensya na po kung naging pabigat ako sa pamilya ninyo. Hindi ko na po kayo guguluhin pa. Paalam, Diwa." Ang bawat letra ay tila isang tinik na tumusok sa kanyang mga daliri. Nabitawan niya ang papel at napasandal siya sa pader. Ang lakas na inipon niya kaninang umaga ay biglang nawala. Gumungo siya. Umalis na siya. Sa gitna ng lahat ng akusasyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, pinili na lang niyang umalis ng tahimik. Habang nakatayo si Alon doon, wasak at talunan, isang maliit na anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Tala. Hindi ito umiimik. Ang mga mata nito ay nasa sahig. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang maliit na kamay. Sa palad nito, may isang bagay na kumikinang. Isang pilak na bracelet na may kulang na isang butil. Ang pamilyar na bracelet na laging suot ni Mahalina. "Papa," bulong ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Naiwan po ni Tita Mahalina. Doon po sa tabi ng puno. Bago pa pumahulog si Kuya Sinag, ang mga salita ni Tala ay parang isang kulog na yumanig sa buong mundo ni Alon. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa bracelet patungo sa mukha ng kanyang anak at pagkatapos ay sa kawalan. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas na. Ngunit huli na ang lahat. Wala na si Diwa. Ang Hacienda de Villa ay naging isang kaharian ng mga multo. Ang pag-alis ni Diwa ay hindi lang nag-iwan ng isang bakanting silid. Nag-iwan ito ng isang malaking butas sa puso ng tahanan. Isang butas na nilamon ang lahat ng tunog at lahat ng kulay. Sa hapagkainan, ang pagkain ay nananatiling halos hindi nagagalaw. Si Doña Purificación ay naroon. Sinusubukang ibalik ang kaayusan, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na lalong nagpapabigat sa lahat. Ang kanyang mga apo, sa unang pagkakataon, ay hayagang nagpakita ng pagsuway sa "Sinag, ubusin mo ang pagkain mo." Utos niya.
Hindi umimik si Sinag. Itinulak lang nito palayo ang plato. Ulan, tumigil ka sa pagsimangot. Hindi bagay sa'yo. Yumuko lang si Ulan. Ang mga matay nakatutok sa kanyang kandungan. Ang dating masiglang hardin ay muling nalungkot. Walang nagdidilig, walang nag-aalaga. Tila pati ang mga halaman ay nagluluksa sa pagkawala ng diwa na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Si Elon ay gumagalaw na parang isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ang bigat ng pagsisisi ay dinudurog siya sa bawat sandali. Ang kwaderno ni Liwayway ay nasa kanyang mesa, isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang sulat ni Diwa ay nasa kanyang bulsa, isang paalala ng kanyang kawalan. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Paano niya hahayaang mangyari ang lahat ng ito? Paano niya nagawang pagdudahan ang babaeng ipinadala mismo ng tadhana? Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, isang maliit na kakatok ang narinig niya sa pinto. Papa? Ang boses ni Tala. Pasok, anak. Dahan-dahang pumasok ang kanyang bunsong anak. Sa mga mata nito, nakita ni Alon ang isang kalungkutang higit pa sa edad nito. Walang imik, lumapit ito sa kanya at inilahad ang munting palad nito. Nakatitig lang si Alon sa bagay na nasa kamay ng kanyang anak. Ang pilak na bracelet ni Mahalina. Papa! Muling bulong ni Tala, ang boses ay nanginginig. Nakita ko po si Tita Mahalina nung araw na yon. Nagtatago po siya sa likod ng malaking halaman. Kausap niya po si Kuya Sinag bago po siya umakyat sa puno. Ang mga salita ni Tala ay parang isang susi na dahan-dahang ipinasok sa isang kandadong matagal nang nakasara sa isipan ni Alon. Dahan-dahan itong umikot at sa pag-ikot nito, sunod-sunod na bumukas ang mga pinto ng alaala. Click! Ang eksena sa kaarawan ni Doña Pura. Si Mahalina, aksidenteng nag-abot ng listahan ng mga bawal. Si Mahalina, ang unang sumigaw tungkol sa Pilinots. Click! Ang mga araw na laging nagkataong dumadalaw si Mahalina, laging may dalang balita o tsismis na naglalagay kay Diwa sa alanganin. Ang mga ngiti nitong matamis, ngunit ang mga matay puno ng kalkulasyon. Click! Ang pag-iyak ni Sinag sa hardin. Ang mga salita nito, pinapaakyat po ako ni Ate Diwa. Isang bata, natatakot at naguguluhan. Madaling turuan kung ano ang dapat sabihin, madaling manipulahin. Ang bracelet sa kanyang palad ay ang huling piraso ng palaisipan. Ito ang pisikal na ebidensya na nagsasabing nandoon si Mahalina. Nagsinungaling ito. Nagkunwari ito. Lahat ng ito ay isang plano. Isang masalimuot at masamang plano na idinisenyo para sirain si Diwa. Para sirain ang namumuong pag-asa sa kanilang pamilya. Isang apoy ang biglang nagliyab sa loob ni Elon. Isang apoy na tumupok sa lahat ng pagsisisi at kalungkutan. Ang natira ay isang dalisay at nagyayelong galit. Isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Kinuha niya ang telepono. May dinial siyang numero. Marco? Si Alon to, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. May ipapagawa ako sa'yo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Mahalina del Rosario, ang kanyang mga utang, mga kaaway, mga sikreto, lahat. Kailangan ko yan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Alon. Naglakad siya patungo sa salamin sa kanyang opisina. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang biyudong wasak at talunan. Ang mga mata nito ay matalim. Ang panga ay matigas. Ang tindig ay puno ng kapangyarihan na matagal nang natutulog. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang damit. Inayos niya ang kanyang buhok. Inihanda niya ang kanyang sarili, hindi para sa isang ordinaryong araw, kundi para sa isang digmaan. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at sa kanyang isipan,
Isang pangako ang kanyang binitawan para kay Liwayway, para sa kanyang mga anak, at para kay Diwa. Lumingon siya at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay may bigat at may layunin. Dumiretso siya sa sala kung saan tahimik na nagkakape ang kanyang ina at si Mahalina na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano. Oras na para tapusin ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Ang sala ng Hacienda de Villa ay puno ng tunog ng masayang tawanan. Si Mahalina ay nagkukwento tungkol sa isang bagong butik na binisita niya habang si Doña Purification ay nakikinig ng may ngiti sa labi, humihigop ng kanyang tsa. Para sa kanila, ang kaayusan ay naibalik na. Ang problema ay naalis na. Ang pinto ng sala ay bumukas. Tumayo si Alon doon. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin at nagpalamig sa buong silid. Nawala ang mga ngiti sa mukha ng dalawang babae. Alon anak, sabi ni Doña Pura, bahagyang kinakabahan sa itsura ng anak. Kanina ka pa namin hinihintay. Halika, samahan mo kami. Hindi gumalaw si Alon. Ang mga mata niya'y hindi nakatingin sa kanyang ina, kundi diretso kay Mahalina. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Mahalina sa kanya kailanman. Pinsan, bati ni Mahalina, sinusubukang panumbalikin ang gaan ng usapan. Mukhang seryoso ka ata. Dahan-dahang naglakad si Alon, papalapit sa kanila. Huminto siya sa tapat ng center table. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay at marahan itong ipinatong sa ibabaw ng mesa. Ang pilak na bracelet na putol. Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Agad niyang hinawakan ang kanyang pulsuhan na para bang sinusubukang itago ang katotohanang wala na roon ang pamilyar na alahas. Ano yan? Tanong ni Doña Pura, naguguluhan. Isang ebidensya, Mama, sagot ni Alon. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Mahalina. Naiwan mo ito sa hardin, Mahalina, sa tabi ng puno kung saan nahulog si Sinag. Anong sinasabi mo? Nauutal na sabi ni Mahalina. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. Nagkakamali ka, pinsan. Hindi ako napunta sa parteng yun ng hardin. Talaga ba? Tanong ni Alon. Kasi ayon kay Tala, nandoon ka. Kausap mo si Sinag bago siya umakyat sa puno. Ano ang sinabi mo sa kanya, Mahalina? Ano ang ipinangako mo sa isang batang nalulungkot? Para lang sundin ka niya sa masama mong plano? Walang hiya ka! Sigaw ni Mahalina, tumatayo. Pinagbibintangan mo ako? Ako, na walang ginawa kundi tulungan ka? Ako, na nag-alala para sa mga anak mo? Huminahon ka, Mahalina, sabi ni Doña Pura. Tumayo na rin para suportahan ito. Alon, ano ba itong kabaliwan na ito? Tigilan mo na ang pagbibintang sa pinsan mo. Wala siyang kasalanan. Wala po ba talaga, Mama? Malamig na tanong ni Alon. Kumuha siya ng isang brown envelope mula sa kanyang likuran at inilapag ito sa mesa. Bago po kayo magsalita, tingnan niyo muna ito. Nanginginig ang mga kamay ni Mahalina habang binubuksan ang sobre. Sa loob, mga dokumento. Isang ulat mula sa isang private investigator. Mga bank statement na nagpapakita ng kanyang malaking utang. At ang huli, isang resibo mula sa isang tindahan sa bayan. Isang resibo para sa 1 kilong pili nuts, binili 2 araw bago ang kaarawan ni Doña Pura. Gumuho ang mundo ni Mahalina. Napaupo siya pabalik sa sofa, wala ng lakas. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin si Alon sa kanyang ina, ang mga matay puno ng sakit at pait. Ang babaeng pinagtatanggol ninyo, Mama, ay siya ring naglagay ng lason sa pagkain ng sarili niyang pamangkin. Ang babaeng kinakampihan ninyo ay siya ring nag-utos sa apo ninyo na umakyat sa puno para mapahamak, para lang mapalayas ang isang inosenteng tao. Nakatitig lang si Doña Pura, hindi makapaniwala.
Palipat-lipat ang tingin mula sa mga papel patungo sa namumutlang mukha ni Mahalina. Pero bakit? Halos pabulong niyang tanong. Sa wakas, nagsalita si Alon ng may buong bigat at tapang. Dahil sa inggit, Mama. Dahil sa pagiging sakim. At dahil hinayaan natin. Hinayaan ninyo. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ninyo nakita ang kalungkutan ni Liwayway noon dahil abala kayo sa pagpuna sa kanyang pagiging simple. At ngayon, inulit ninyo ang lahat kay Diwa. Hinusgahan ninyo siya dahil sa kanyang estado sa buhay nang hindi man lang tinitingnan ang kabutihan ng kanyang puso. Ang mismong kabutihan na nagpaggaling sa mga sugat ng mga anak ko. Tumayo siya ng tuwid. Tapos na po ako sa pagsunod sa mga pamantayan ninyo. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligayahan ng mga anak ko, ang kapayapaan ng tahanang ito, at si Diwa. Humarap siya kay Mahalina. Ang boses niya ay naging bakal. Umalis ka. Ngayon din. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa pamamahay ko. Walang nagawa si Mahalina kundi ang tumayo, kunin ang kanyang bag, at maglakad palabas ng puno ng kahihiyan, walang lingon-likod, na iwan ang mag-ina sa katahimikan. Mahal kita, Mama, mahinang sabi ni Alon, pero hindi ko nahahayaang kontrolin ninyo ang buhay ko at ang kaligayahan ng pamilya ko. Pagkatapos noon, tumalikod si Alon. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling lumabas ng bahay. Bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang mahanap si Diwa. POV switch, Diwa. Ang terminal ng bus sa Baryo Silangan ay maingay at magulo. Nakaupo si Diwa sa isang mahabang upuang kahoy, yakap ang kanyang bag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tiket. Isang tiket palayo sa lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at pangmatagalang sakit. Ito na ang huling tawag para sa bus na paalis. Tumayo na siya, kasabay ng iba pang mga pasahero. Bago siya umakyat, huminto siya at lumingon. Isang huling sulyap sa maliit na bayang ito. Dito niya nakilala si Sinag, si Ulan, at si Tala. Dito niya naramdaman ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman para kay Alon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pinunasan niya ito agad. Oras na para magpatuloy. Oras na para kalimutan ng lahat. Nagsimula ng umandar ang makina ng bus. Hahakbang na sana siya paakyat ng, "Diwa!" Isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang boses na kilalang kilala niya. Lumingon siya at ang puso niya'y tila huminto sa pagtibok. Tumatakbo palapit sa kanya si Alon. Pawis na pawis, humihingal, at ang mga matay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Huminto ito sa mismong harapan niya. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang lahat ng tao sa paligid ay tila naglaho. Huwag kang umalis," sabi ni Elon. Ang boses ay basag. "Bumalik ka na sa amin. Sa akin." Nakatitig lang si Diwa, hindi makapagsalita. Ang isip niya'y gulong-gulo. Hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang buong kaluluwa nito ay tila nakalabas sa kanyang mga titig. "Umuwi ka na sa atin, Diwa. Pakasalan mo ako." Ang mga salitang "pakasalan mo ako" ay nanatiling nakalutang sa maingay na hangin ng terminal. Para kay Diwa, ang buong mundo ay huminto. Ang ingay ng mga bus, ang sigawan ng mga dispatcher, ang tawanan ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang puso, at ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Alon na puno ng pagsusumamo, pagsisisi, at isang emosyong hindi niya akalaing makikita niya kailanman. Pag-ibig. Pero, bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay ng mas mahigpit.
Dahil nagkamali ako, Diwa. Nagkamali ako sa lahat ng bagay. Nabulag ako ng sarili kong sakit. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang kailangan ko. Sa biyahe pabalik sa Hacienda de Villa, walang nagsalita. Ngunit ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na tulad ng dati. Hindi ito malamig o nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno ng mga nauunawaan, ng mga sugat na dahan-dahang naghihilom. Paminsan-minsan, sumusulyap si Alon sa kanya na para bang sinusigurong totoo siya at hindi siya biglang mawawala. At sa bawat sulyap na yon, isang munting alon ng init ang dumadaloy sa puso ni Diwa. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, ang malaking pinto ay agad na bumukas. At mula roon, lumabas ang tatlong maliliit na figura na tila kanina pa nag-aabang. Ate Diwa. Ang sabay-sabay na sigaw ni Sinag, Ulan, at Tala ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Diwa sa buong buhay niya. Nakalimutan niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pag-aalinlangan. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. At sa isang iglap, napuno ang mga yon ng tatlong maliliit na katawan na mahigpit na yumayakap sa kanya. Si Sinag, na dati galit sa mundo, ay isinubsob ang muka sa kanyang balikat. Si Ulan, na laging umiiyak, ay humihikbi ngayon sa tuwa. At si Tala, ang tahimik niyang si Tala, ay nakayakap sa kanyang leeg. Ang mga munting kamay ay ayaw bumitaw. Sabi ko na nga babalik ka bulong ni Sinag. Tumayo si Alon sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, ang mansyon ng mga De Villa ay napuno ng tunog ng purong kaligayahan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang dahan-dahang paghilom. Ipinaliwanag ni Alon kay Diwa ang lahat. Ang tungkol sa kwaderno, ang scholarship, ang huling habilin ni Liwayway. Umiyak si Diwa nang malaman niya ang katotohanan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paghanga sa isang babaeng hindi man niya nakilala, ay nagkaroon ng napakalaking tiwala sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Diwa ng mga halaman sa hardin, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang likuran. Si Doña Purificación. Hindi lumingon si Diwa. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang puso niya'y handa na sa anumang masasakit na salita. Ngunit walang dumating. Ang mga rosas na yan, mahinang sabi ng matanda. Paborito ni Liwayway. Dahan-dahang lumingon si Diwa. Nakita niya sa mukha ni Doña Pura ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Wala na ang pagmamataas, wala na ang panghuhusga. Ang naroon ay isang bakas ng kalungkutan at marahil pagsisisi. Alam ko po, sagot ni Diwa. Kaya po inaalagaan kong mabuti. Tumango ang matanda. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi ko siya pinalitan. Biglang sabi ni Diwa, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi ko po kayang palitan si Ma'am Liwayway. Nandito lang po ako para alagaan ang naiwan niya at para tulungan kayong alalahanin siya ng may ngiti, hindi na may luha. Tumingin si Doña Pura kay Diwa. Isang mahabang tingin na puno ng kahulugan. Hindi ito humingi ng tawad. Hindi ito nagsabi ng anumang matamis na salita. Ngunit tumango ito 1 beses bago marahang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Para kay Diwa, ang tango na yon ay sapat na. Ang kasal ay simple lang, taliwas sa inaasahan sa isang pamilyang De Villa. Ginanap ito sa mismong hardin na sabay-sabay nilang binuhay. Walang maraming bisita, tanging daw ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Diwa, suot ang isang simpleng puting bestida, ay naglakad sa gitna ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ang kanyang mga abay, si Sinag, na seryosong-seryoso sa kanyang maliit na barong. Si Ulan, na may hawak na basket ng mga talulot ng bulaklak. At si Tala, ang kanyang flower girl, na may koronang bulaklak sa buhok
at isang ngiting hindi na nawala sa kanyang mukha. Sa dulo ng aisle naghihintay si Alon at nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Diwa na nakauwi na siya. Tinatanong kita, Alon, kung tinatanggap mo si Diwa bilang iyong may bahay. Opo, Padre, buong buo. At ikaw, Diwa, tinatanggap mo ba si Alon bilang iyong kabiyak? Tumingin si Diwa sa mga bata, pagkatapos ay kay Alon. Opo, Padre, habang buhay. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong hardin, lumapit si Alon kay Diwa. May iniabot itong isang sobre. Ano to? Nakangiting tanong ni Diwa. Regalo ko sa'yo, sagot ni Alon. Binuksan ito ni Diwa. Sa loob, mga opisyal na dokumento, mga papeles ng pagpaparehistro para sa isang maliit na foundation, at ang pangalan na nakasulat doon ang nagpaiyak sa kanya. The Liwayway Diwa Outdoor Classroom Foundation. Tumingala siya kay Alon, ang mga matay puno ng luha ng pasasalamat. Alon, para sa inyong dalawa, sabi ni Alon, hinawakan ng kanyang pisngi. Para sa pangarap na sinimulan niya at sa pangarap na tutuparin mo. Niyakap ni Diwa ang kanyang asawa, ang puso'y umaapaw sa kaligayahan. Sa wakas, ang lahat ng piraso ng kanilang buhay, ang masakit na nakaraan, ang mapaghamong kasalukuyan, at ang puno ng pag-asang hinaharap, ay nagsama-sama upang buuin ang isang magandang larawan ng isang bagong simula. Lumipas ang isang taon. Ang Hacienda de Villa ay hindi na ang malamig at tahimik na mansyon na dating kinatatakutan ng lahat. Ito ngayon ay isang tahanan na puno ng buhay, kulay, at higit sa lahat, tawanan. Ang dating napabayaang hardin sa gilid ng bahay ay isa ng munting paraiso. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lahat ng kulay, ang mga puno ay hitik sa bunga, at sa gitna nito, may isang maliit na bahay kubo na gawa sa kawayan. Tuwing hapon, ang hardin ay napupuno ng mga boses ng mga bata. Hindi lang sinasinag, ulan at tala, kundi pati na rin ang ibang mga bata mula sa Baryo Silangan. Ito ang Liwayway Diwa Outdoor Classroom. Si Diwa de Villa na ngayon ay mas kilala bilang Teacher Diwa, ang siyang nagpapatakbo nito. Dito, itinuturo niya sa mga bata ang tungkol sa pagtatanim, ang kahalagahan ng kalikasan, at ang pagbabasa at pagsusulat, gamit ang mga bulaklak bilang letra at ang mga puno bilang numero. Natupad na ang pangarap niya, at sa pagtupad nito, natupad din niya ang pangarap ng babaeng nagbigay daan para sa lahat. Isang hapon, habang nagtuturo si Diwa sa ilalim ng puno ng mangga, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw. Si Doña Purificacion, dala-dala ang isang basket ng bagong lutong tinapay. Hindi na ito ang matapobreng matriarka ng dati. Ang mga mata niya'y mas malambot na ngayon at may isang maliit na ngiti na laging nakaguhit sa kanyang mga labi. Lola, sabay-sabay na sigaw ng tatlong bata at tumakbo para salubungin ito. Naupo si Doña Pura sa bangkong kahoy, ang bangko kung saan nakaukit ang apasel at pinanood ang kanyang mga apo na masayang naglalaro kasama ang ibang mga bata. Tumingin siya kay Diwa at tumango. Isang tango ng paggalang at pagtanggap. Natagpuan na rin niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa pagpapanatili ng isang perpektong imahe, kundi sa pagyakap sa masaya, ngunit magulong katotohanan ng kanyang bagong pamilya. Habang papalubog na ang araw at isa-isa nang umuuwi ang mga bata, lumapit sina Sinag, Ulan, at Tala kay Diwa. May hawak silang isang bagong pitas na rosas, ang pinakamalaki at pinakamapula sa buong hardin. Para kanino yan? Nakangiting tanong ni Diwa. Para po sa dalawang mama namin, sagot ni Tala. Ang boses ay malinaw at puno ng tiwala. Para po kay Mama Liwayway na nasa langit at para sa'yo, Mama Diwa, na nandito sa tabi namin.
Inilagay ni Sinag ang bulaklak sa isang maliit na florera sa tabi ng bangko. Isang simpleng alay, ngunit puno ng pagmamahal na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Mula sa likuran, naramdaman ni Diwa ang pagyakap ng isang pares ng pamilyar na mga braso. Ipinatong ni Alon ang kanyang baba sa balikat ni Diwa, ang mga matay nakatuon din sa kanilang mga anak. "Masaya ka ba?" bulong ni Alon. Humarap si Diwa at hinalikan ito. Sobra pa sa masaya. Hindi na si Alon ang biyudong laging may dalang bigat sa kanyang mga balikat. Ang mga ngiti niya'y madalas na ngayon, at ang mga mata niya'y kumikinang sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mag-iina. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagdala ng mga aral at alaala nito upang bumuo ng isang mas matatag na hinaharap. Magkahawak kamay nilang pinanood ang kanilang 3 anak na nagtutulungang magdilig ng mga halaman. Si Sinag, na naging isang responsableng kuya. Si Ulan, na ang pagiging sensitibo ay naging lakas niya sa pag-aalaga ng mga halaman. At si Tala, na muling natagpuan ang kanyang boses sa katahimikan at ganda ng kalikasan. Ang Hacienda de Villa na dating isang simbolo ng kalungkutan at pagkawala ay ngayon isang hardin ng pag-asa. Isang patunay na kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang tamnan at kahit ang pinakasirang puso ay kayang muling magmahal. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang silweta ng isang buong pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pangalawang pagkakataon, ay naging isang larawan ng perpektong kapayapaan. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa isang diwatang nagligtas sa isang prinsipe, kundi tungkol sa mga ordinaryong taong nasugatan na natutong maghilom sa tulong ng isa't isa. At diyan po nagtatapos ang kwento ng isang hardin ng pag-asa at ang pag-ibig na muling isinilang sa mga puso ni Diwa at Alon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng buhay nila. Isang karangalan ang maging tulay ninyo sa kanilang mundo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging totoo sa akin si Diwa, Alon at ang 3 bata. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-aalinlangan at bawat munting tagumpay na kanilang pinagdaanan. Sabay tayong umasa na sana, sa dulo ng lahat, ay matagpuan nila ang kapayapaan at kaligayahang matagal na nilang inaasam. Ang istorya ni Diwa at Alon ay isang paalala sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan. Sa halip, ito ay ang pag-aaral kung paano dalhin ang mga alaala nang hindi na ito masakit at gamitin ang mga aral nito para bumuo ng isang mas matatag na bukas. Ito ay isang kwento ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa ating mga sarili at sa mga taong minsan ay nagkamali. Ngayong tapos na ang kanilang paglalakbay, nais ko namang marinig ang sa inyo. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong mga puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula rito? Ang inyong mga saloobin ay ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat at ito ang nagsisilbing inspirasyon ko sa mga susunod pang darating. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwentuhan na puno ng aral at damdamin. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal, ang inyong lingkod, kwento at kilig.